Ayan guys, no. Ito naman guys ang ipakita ko naman sa inyo guys kung paano i-test itong door lock ng LG front load automatic washing machine, no. So para magkaroon kayo guys ng idea, no, kung paano ito i-check kasi marami din nalilito dito guys kung paano ito i-check, no, kung good ba or bad itong door lock, no. So marami pang nagme-message sa atin kung paano malaman or paano i-check itong door lock, no, ng LG automatic washing machine, no. So bago natin ito sukatin guys, shout out muna tayo, no, kay Sir Rolando Dizos, no, yung masugid natin na taga-subaybay sa ating YouTube channel, no. So isa siyang technician, no. So hindi ko lang sure kung saang area siya, no. So i-PM niya muna lang diyan sir kung saang area ka, no. Sir Rolando Dizos, no, siya po yung ating masugid na taga-subaybay, no. Laging nag-aabang sa ating mga videos, no, nanonood dito. Ayan. So ito guys yung door lock guys ng LG, no. Ayan. So yung LG natin sa lahat ng capacity ng LG guys, same lang yung door lock nila, no. Kung mapansin niyo, mayroong malaki na ganito, mayroong maliit. Pero pag isalpak niyo yan, same lang yan, no. Ayan. So ngayon guys, ang pagtitest po nito guys ay gamit lang tayo ng tester, no. True resistance tayo, no. So kung mapansin niyo guys, mayroon itong number nyo. Ayan, no. Mayroon siyang 5, 4, 3, 2. No, ayan, 5432. So yun po yung number, no. So ngayon ang pag-check nito guys, ang gagawin niyo, kukunan niyo lang siya ng resistance, no. Dito pa lang makikuha niyo na siya kung may problema yung door lock, no. So tulad nito guys, ito 'di ba, apat 'yan. Ito yung 5432, no. Pagka nakaganon siya, ayan, pag nasa taas yung number, so ito yung 5432. So makikita niyo naman. So ang gagawin niyo guys, ilagay niyo dito yung test prod niyo sa last pinaka number 5, na ito yung 5 yung yan. Tapos i-read mo siya dito, ayan oh. Yan. Pag ilagay mo siya dito sa 4 at saka sa 3 at saka sa 2 guys, wala siyang reading. Ayan oh. Mapansin nyo? Ayan. Sa 4, sa 3, sa 2, wala siyang reading. So ngayon kapag nagkaroon yan siya guys ng reading, ibig sabihin sira yung door lock, no? So tulad niyan, no? Lagay natin siya sa 2, wala. Sa 3, ito sa 4, wala siya, di ba? Sa 3, walang reading. Sa 2, wala din, no? So, ibig sabihin, guys, good yan kapag wala siyang reading, no? Ngayon, itong test prod, ililipat natin sa 4, no? Dito sa 4, lagay natin, no? Pag nilagay natin yan sa 4, dapat wala siyang reading dito sa 3. Yan, no? Dapat wala yan. Pag nagkaroon siya, guys, ibig sabihin, sira yung door lock mo. So, magkaroon lang siya ng reading, guys, dito. Ang mayroon lang reading dito, guys, yung 2 at saka 4. Ito lang. Kasi mayroon yan motor sa loob. Yan, no? 2 at saka 4. So, ang reading yan, guys, is 0.8 kilo ohms, no? Ayan, no? 0.8 kilo ohms. Ngayon, pag na-read nyo yan ng mga 0.6 or pataas na or pababa, guys, ibig sabihin, sira na po yung door lock nyo, no? So, tandaan nyo lang, guys, ang laging may correction lang dito, guys, merong resistance, yung 2 at saka 4 lang. Yan, ito lang yung 2. Yan, no? At saka 4. Yan, no? Yan, yung kung makita nyo yan, 2 at saka 4 lang yan guys ang mayroong resistance, no. Yung the rest nyan, wala yan, dito wala yan sa gitna. Yan, so ang dalawang ngipin lang na 2 at saka 4 ang mayroon siyang resistance, no. So ito lang yon, no. Itong kung sa harap nyo guys, yung nasa gitna at saka yung pinakadulo, yung 2 at saka 4, no. Ayan, mayroon lang siyang resistance. Siya lang po yung may resistance kasi ito lang po yung nakakonect dyan sa motor. Sa loob kasi mayroon itong motor. Ngayon, kapag tinest nyo siya guys na nagkaroon siya ng continuity dito or resistance reading, ibig sabihin, hindi na nag-o-open yung door lock mo or naka-auto lock to siya, no? So, dapat wala siyang reading dito guys. Yan, sa apat na yan. So, magkaroon lang siya dito sa gitna at saka yung sa dulo. Yung 2 at saka 4. Ayan, 2 at saka 4 lang lagi guys ang mayroong resistance. Ayan. So, 0.8. No, yun po ang pinaka reading niya. Ayan. So sa lahat ito guys, ito po ay good reading guys ng isang door lock na LG front load, no. So sana magkaroon kayo guys ng idea, no, kapag kayo po ay nag-troubleshoot, no, kasi medyo minsan nakakalito rin ito i-troubleshoot guys yung mga door lock na ito, no. Kapag hindi mo alam yung tamang reading nito guys, maliligaw kayo sa troubleshooting, lalo na sa mga front load automatic washing machine, no? So, ayan. So, ulitin ko ulit guys, ha.
So may number yan. Yan oh. Ang number niyan guys, 5432, no? 5432. So ang mayroon lang reading diyan guys ay yung 4 at saka 2, no? So yung 4 at saka 2 mayroon siyang 0.8 kilo ohms dapat na resistance para maging good yung isang door lock. Ayan oh, yan. So yan lang yung dalawa na yan ang may reading guys. Yung the rest guys, wala silang reading, no? Kaya pag na-read nyo yan, nilipat-nilipat nyo, nagkaroon siya ng reading dyan sa isang ano na yan, ibig sabihin guys, sira po yung door lock nyo, no? So dalawa lang, 2 and 4 lang, ulitin ko lang guys, 2 and 4 lang ang mayroong resistance value na 0.8 kilo ohms, no? So kahit may resistance value guys, kung mataas or mababa yung na-read nyo, sira pa rin yon, no? So ayan, so sana makatulong po yung video natin, no, dito sa about door lock ng front load automatic washing machine LG, no? Sa sunod natin ilabas na video guys, yung Samsung naman at saka yung ibang brand, no? Himay-himayin natin dito guys yung mga parts ng washing machine para sa mga baguhang technician guys, alam nyo na kung paano i-test yung mga parts na ito, no? Himay-himayin natin isa-isa, no? Kasi marami naman na tayong na-i-vlog guys sa mga troubleshooting, kung anong mga errors, no? Siguro after ng mga parts by parts natin, yung mga errors naman yung pag-uusapan natin, no? Ayan. So, ayan, sana huwag nyo rin kalimutan guys i-subscribe ang ating YouTube channel sa mga bago guys, no? Share nyo rin, no? Para marami tayong matulungan, no, sa mga bagong automatic washing machine. Okay guys, maraming salamat sa panood. Bye-bye.